Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan ako ng Panginoong Yahweh ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik o tumalikod sa Kanya. Hindi ako gumanti nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang insultuhin nila ako. Pinabayaan ko silang bunutin ang aking balbas at luraan ang aking muka. Hindi ko pinansin ang mapag-insultong ginawa nila sa akin, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, sapagkat aking nalalaman na ako'y hindi mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngasbang ako'y usigin. Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang paratang. Ang Panginoong Yahweh mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon day, binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya'y sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus, at dooy inihanda nga nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yon, dumulog sa mesa si Jesus kasama ang 12. Sinabi ni Jesus habang sila'y kumakain, "Tandaan ninyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo." Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, "Hindi ako yun, di po ba, Panginoon?" Sumagot si Jesus, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yon ang hindi na siya ipinanganak."
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priests and asked, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" So they counted out for him 30 silver coins. From then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, the disciples came to Jesus and asked, "Where do you want us to make preparations for you to eat the Passover?" He replied, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says, my appointed time is near. I am going to celebrate the Passover with my disciples at your house.'" So the disciples did as Jesus had directed them, and prepared the Passover. When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12. And while they were eating, he said, "I tell you the truth, one of you will betray me." They were very sad and began to say to him one after the other, "Surely not I, Lord?" Jesus replied, The one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me. The Son of Man will go, just as it is written about him. But woe to that man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born.